Mike. Sir, investigation right after na makita niyo yung reaction niyo, sir? May inquest na agad. Okay, thank you. Ibig sabihin, huli na agad. Nakailan tayo lang. Dalawa lang nahuli na natin, sir. Dalawa, sir. Naka-inquest na. Sir, ulitin ko lang yung tanong ko over the phone. Sir, your reaction sa gitna ng trahedya, may gumawa pa ng lahat. Well, siyempre nalulungkot tayo una sa mga biktima. Kaya lang, siyempre, doble sakit ng epekto sa ating mga biktima na sunog. Kalahin mo, nasunugan ka na, ninanakawa ka pa. Ngayon, mahirapan to rin sila na maibalik yung ma-power up yung area. Kasi yung mga tansote, nasunog nila eh. Lalo na yung mga buhay o yung what you call orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Ibig sabihin, active yun. Magagamit pa yun pag nag-file up ulit ang Meralco. Kaya hindi tayo nangiming arrestuin sila. At ngayon, tinuluyan sila. In-inquest na sila. Nahuli. Ginawa nila kahapon, nahuli sila kahapon, naka-inquest sila ngayon. At hindi ako mangingimik pagka may nakita pa tayo na mga individual na nandun sa video at pakalat-kalat pa, ay pakakalawit natin yun sa Station 1. Mayor, since you mentioned napakadelikado, Meralco released a statement, sinabi nga po na dapat hindi ginagawa yan kasi live nga po yan eh. So, sana ito maging leksyon sa lahat. O hindi lang naman sa Maynila, maaari sa ibang bahagi ng ating masa, lalo na sa Metro Manila. Huwag natin pakikialaman yung mga ganyang kable kasi nagagamit yan ng mga magkakapitbahay na hindi naman natupok ng apoy. Kasi sila rin naman na mawawalan. Mahirap walang kuryente. But then again, to do it in Manila, we'll apprehend you and file charges. At hindi lang kami, baka pati Meralco. sir, tagad doon po din. Nagaroon din. Oo. Sarap nga pagkukutusan. Totoo lang. Dalawa lang po? Sorry? Dalawa yung nadakma. Pero yung mga nasa video, pinahanap namin. Ako, payo ko sa kanila, umalis na sila ng 105. Talaga, sa totoo lang. Lalo, sir, ang gagamitin niyo pong tool is the viral video naman. Of course. Yan naman ang lagi namin ginagamit. Kaya nga, bagay na pinagpapasalamat ko sa mga netizen na yung mga tulongge sa Maynila, binibidyohan ng mga mamamayan at pinadadala sa amin. Kaya napapabilis yung paghuli sa mga tulongges. Hindi lang yung nangyari kahapon, marami pang insidente. And encourage the people to be vigilant, participate in our governance, wherein yung peace and order situation sa Maynila is top priority. Pero ilan po yung na-displace sa sunog sa akin? 867 families, 65 families. May nakabalik na po ba? Wala pa makakabalik dahil magki-clearing pa eh. Magki-clearing. Ito lang muna yung mga sustenance at yung pansamantalang pinagpapasalamat natin sa school na nagagamit muna yung pansamantalang tirahan nila. Pero babalik din sila and the city will provide financial assistance for them to build to rebuild their homes. Kaya kung ginamit yung evacuation itong school, iniwan na antala yung pag-aaral. Wala pa naman. Wala pa naman. So, ongoing pa rin. Mabilis lang yan. Normal. Sir, this is not the first time na may nangyayaring sunog ba? Plan for relocation. Ay, dapat niya ako, kung maaari lang, mananawagan na rin ako sa national government, particularly NHA, kasi property ng NHA yan. Yung lugar na yun. Okay. Na matuloy na yung yung pabahay nila. Kami naman, nag-build din naman kami ng pabahay. But with limited resources, you can only build so much in a particular timeline. Pero ito, it's high time na sana magawa na at mabigyan ng attention ng mga pamahalaan. Pero sa investigation po, naalaman natin kung ano talaga yung cause ng sunog. Ang duda namin na yung initial report, may nagsusunog ng tanso. Pagkatapos ng sunog, nagdanakaw ng tanso. Dapat hindi mo mababatukan yung mga tulongges na yun. Sila na nga dahilan ng sunog eh. But anyway, that's water under the bridge. What matter most is that nahuli, nakakulong, mabigyan natin ng hustisya yung mga biktima at mailagay kagad sila sa ayos. Yun ang first things first. Mayor, clarification lang, sir. Sure. Ay,
yung pong ibibigay niyong tulong para sa pagpapatayo ng bahay, aside pa po yung ibibigay niyo ngayon. Ayun yung bibigyan natin tulong. 15,000 per family. Para makakuha agad sila ng karoon sila ng maka-access kagad ng building materials. Plus, nagpapasalamat ako, maraming tumutulong ngayon, mga donors na iba't ibang organization. Again, let me take this opportunity also to thank DND, AFP, Air Force, OCD, dahil pinagamit sa amin yung air asset ng national government. Kung wala yung Black Hawk, Chinook, and Huey, maraming salamat sa mga piloto. Thank you very much. Napakagaling. Ang normal na insidente rito pagka ganyan, inaabot ng 6 hours, 8 hours yung sunog. Because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND, and OCD. Thank you very much sa kanila. Particularly sa mga piloto. Thank you. Sir, i-break ko na rin protocol. Arborin ko muna si Okay naman. Thank you, sir. Arborin ko muna si Colonel, sir. Paalam na kita, sir. Yung investigation, sir. Ang sabi nyo kanina, Magbibigay sila ng toilet. Toilet kit. Matisod. Matisod. Ate, matisod ka. Dormia po, vivo! Iskapahan! Iskapahan mo! Yan, makagaya natin ko. Ibulangan po tayo muna at gagawin po natin ng isang maayos na pagbibigay po ng tulong handog po sa ating nagpamahalaang lungsod ng Maynila sa pangunguna po ni Jorge Isko Moreno Tabagoso at Vice Mayor Gia Atienza. Ganyan din po ng ating po mga konsehal mula po sa District 1 at ganyan din po ng ating po Congressman Ernest Junicio. Yan, so mga nanay at tatay ko, manatili lamang muna po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na pagbibigay po ng tulong handog sa atin ang pamahalaang lungsod ng Maynila at sa ating din po mga kasamahan. Pakiusap lamang po na medyo gerli-gerli muna po tayo nang sa ganun po ay makita rin po ng mga nasa likod ang ating pong buting Vice Mayor Chia Atienza at Jorge Isko Moreno Tabagoso. At syempre maraming salamat po sa ating pong butihing punong-buno dito po sa Vicente Lire Elementary School.
Ayan, ulo muna po tayo, mga kasamahan po natin, mga kapatang. Carry muna po tayo. Medyo pagkakayanin po, medyo upo-upo lamang po tayo para po na makita rin po nila ang mga nangyayari po sa harapan. At syempre, tawagin din po natin upang bumate, Councilor Colonel June Ibay! Sa mga kapitbahay namin at salamat po tayo kahit paano nandiyan ang ama natin dito sa lungsod ng Maynila. May gusto mo kayo at laging hindi tayo pinababayaan pag may mga ganitong sakuna. Siyempre kasama din natin ang ating Vice Mayor Chia Atienza. Sa totoo lang po, galing pa po kami sa session at kaya po nagsitakbo pa kami dito. Kasama din namin ang 10 ng team action ng District 1. Konsehal Taga, Konsehal Kuya Ian Rosay. Mamaya-maya po, pakating na din si Dr. Alfonso. Nandiyan din ang chairman natin. So, muli, kami po dito sa pangunguna ng ama ng Maynila, Mayor Sumo Moreno. Talagang hindi naman po talaga kayo pinababayaan. Nakita nyo, talagang action man siya, nandun agad. Kaya po, tuloy lang po sana ang buhay. So, kami po dito ay nakikiramay mula sa pamunuan ng lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Moreno. God bless po. Maraming salamat po, Councilor Colonel Julie Ibay, at sa mga pagkakataon po ito upang bumati po din sa atin. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. Pwede po ba lumulong tayo? Kasi gusto ko rin kayo makita dito eh. Hindi po namin kayo makita. Magandang hapon sa inyo. Alam ko, hindi maganda ang pakiramdam ngayong araw. Nakita namin kung anong pinagdaanan nyo kahapon. Dahil habang kayo po ay nasusunugan, si Yorme nandun sa footbridge. Ako naman po umiikot dito para siguraduhin na maayos yung evacuation sites nyo kasama si J. De La Fuente. Hindi ko man masasabi na maging okay kayo dahil alam ko hindi kayo okay. Pero naniniwala po ako na hinahayaan ng Panginoon ang mga ganitong pagsubok para tingnan kung kahit na masakit, kung kayo ba ay magpapasalamat pa rin. Kaya kahit na gusto nyo umiyak at magalit, magpasalamat pa rin kayo na kahit papaano, buhay kayo at nandito kayo ngayon. Kung nawala man ang lahat ng meron kayo ng isang iglap, naniniwala ako. Kayang-kayang ibalik ng Panginoon ng 10 beses ang lahat ng nawala sa inyo. Kumapit lang kayo sa inyong pananampalataya. At kung meron ng isang bagay na maganda tayong nakita sa pangyayaring ito, makikita nyo na buhay ang gobyerno sa Maynila. At nandito ang buong gobyerno para siguraduhin na maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kaya pasalamatan natin ang ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso na mabilis na tumulong at gumawa ng paraan para maapula ang sunog na nangyari kahapon. Nevertheless, nandito po kaming lahat, kasama po ng Manila Social Welfare Development na siya namang sasama sa inyo dito 24/7 para makasiguro na makakakain kayo at maaalagaan kayo. At marami tayong kaibigan na kahit papaano tumutulong galing pa sa iba't ibang lungsod. Kaya lagi niyong tatandaan, pag naiiyak kayo sa madaling araw, magdasal kayo at magpasalamat kayo na buhay pa rin kayo. At mahal po namin kayong lahat. Kapit lang ha. Maraming salamat po, Vice Mayor Chi Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko naman sa inyo ang ating ama ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno Dumagoso.
sa inyo. Para kayo hindi nasunugan kami ni Vice Mayor si Atienza at ang inyong mga kusihal na nandito. Nandito ang ating si Jesus Nagat Pahardo, Eric Ian Nieva, si Jose Irma Alfonso, Junior Ibay, si Joaquin, at ang ating mahal na Congressman Ernest Junicio, at sino ba binata rito? Sino binata? May binata. Ay, isa lang. Wala, may asawa nito, si Chi. Ang ating Vice Mayor Chi Atienza. Una, salamat sa Diyos, buo pa ang pamilya. Yung mga naipundar nyo, naubos. Kaya sana maging takdang aral, lalo na sa mga lalaki na nandito. Nagtatanso kayo, ayan, natanso tayo lahat. Dahil lang sa kapabayaan, kanlalamang, maaari ng isang tao, libo-libong pamilya ang naapektuhan. Nasusunog na kayo, ninanakawan pa kayo ng kapitbahay nyo. Gusto nyo wala tayong gawa? Ha? Gusto nyo masahihin ko? Susunog na, ninanakaw pa yung wali nyo. Paano kayo makakabalik kagad kung titirahin natin yung mga tanso nyo? Pwede ba tayong babalik na walang kuryente? O, magkakakuryente ba pag walang wire? Eh, ba't yung tinitira? Tayo rin ang nawalan. Tayo rin ang ninakawan natin ang ating mga sarili. Ganon ang nangyayari. Pero huwag kayo mag-alala. Nahuyo na yung dalawa. Kaya yung mga nasa video, tago na kayo. Sige. Tingnan natin ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagnakaw ng wire sa inyo? Nasa na ba yung gusto? Diba sarap po niya tam? Ito lang. Ang hirap na nga ng buhay natin. Diba? Hindi nga natin alam kung kailan tayo makaka-recover. Yung pagbalik lang, maging maayos tayo, may kuryente ulit. Kahit paano, may electric pan si Bunso, yung nanay ko, yung tatay ko, may edad na. Yun ang kailangan nyo isipin, mga kabataan. Hindi piyesta pag may sunog. Kaya sana maging aral yan. Pero salamat sa Diyos, at least buhay tayong lahat. Tama ba? Parang gusto nyo ulit makakita ng helicopter Ang sosyal ninyo, ang bumbero ninyo, helicopter. Pero kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang naubos tayo lahat dun. Tama ba? Mas mabilis na pagkain, hindi na lumaki. Hindi na natin nadama yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At maraming salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medic na umaten. Palakpakan natin sila. Doon man lang sa palakpak natin, maipakita natin yung pasasalamat natin sa effort nila. Sa lahat ng tumulong, palakpakan natin sila. O ngayon, merong inanda ang national government. Nakita nyo to. Sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, paglulutuan ng chichichay natin.
Meron kayong kaldero. Huwag yun ang aluminum yung ha. Hindi talaga kayo makakalusot sa akin eh. Pare-pare na sa tayo ng buhay ng araw eh. O, meron kayong kaldero, kawali, pinggan, baso, kutsara, tinidor. Hanggap ng DSWD sa akin. Model siguro. Magkano kilo aluminum ngayon? Mahal na kasi kilo ng taso eh. Hindi yan. Masaya pa kayo sa aming mga social worker? Kasi ba? Nakakain kayo agad? Palagpakan natin yung ating mga social worker. Mga take-care teacher natin. Ayan, mga piyok yan. Ayun, may mga asipot, mga teacher. Hello? At sa ating principal, pasamantala natin ang gagamit ang estudyante. Ayan ang mga tumulong. Kasi hindi ko naman kakayanin mag-isa. Kaya ko naman yung binabanggit, sa ganitong parangal lamang, maibigay ko rin yung kredito sa kanila. Yan ang mga kasama natin. So ngayon naman, nandito kami, ang inyong pamahalang lungsod. Medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng usok ngayon. Nasinod ko lang ka. Para tutudol sa mga. Masakit sa baga. Pero hindi yun. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, palagpakan din natin dahil nahuli ang mga tulongis. At huhulihin pa. Lipat na kayo. Pag nangyari sa video, ay, ng mga nasa bubong, may dala pang flies no? Kakasunog niya eh. Sunugan ko kaya kaluluwa niyo. Anyway, magbago na kayo. But anyway, nandito kami ng inyong pamahalang lungsod. 865 families. Para makabili kagad kayo ng 2x2. Gusto niyo ba bumili ng 2x2? Paano yun sa Dolores, ha? Yero? Plywood? Gamit? Pandi? Wala? Wala na natin, no? Kompleto na. Sunod na. Hindi. Pinasasiya ko lang kayo. Pero sa totoo, yun ang talagang totoo. Maubos lahat. Bawat isang pamilya tatanggap ng galing sa syudad ng Maynila, 15,000 pesos. Okay? Mag-iingat kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Di bali tayong mahirap. Huwag tayong maging dugyot. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ng bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang ililinis yung lugar nyo. Kung po pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa. Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumano naman ako kanina. Ang dami na namang Sharon Cuneta sa island. Balutin mo ako. Mga pinagbalutan ninyo na suman. Ang doon na naman. Hindi, ilagay nyo na lang sa kanan. Kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa atin. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo, maaliwalas, para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya, tulungan nyo kami. Itong ginagawa namin para sa ating komunidad.
So muli, may awa ang Diyos. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, ha? Makakaraos din tayo. Makakatawid din tayo. Naniniwala ba kayong habang buhay may? Habang buhay may? Ayaw niyo sa tarik. Pag-asa. Totoo naman. Lagi may awa ang Diyos. I love you. May mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, senior citizen, nasa kamay. O, malapit na. Malapit na yung gatas yun. O, tatapusin ko na yun. O, mag-iingat kayo, ha? O, sabay-sabay tayo. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Domagoso. At muli po, gayon din po sa ating po mga kasamahan, manatili lamang po tayo nakaupo sa ating po mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na magbibigay ng tulong hanggang po sa ating pamahalaang lungsod ng Maynila.